Good morning. Tara mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 16 November 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Juan. Ang magandang balita ayon kay Juan. Pagka umpisa ng guys, babasahin natin pati panimula para malalaman natin yung buod nitong Aklat ng Juan. Pakisabayan ako ng basa nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Kasi yung New Testament guys is puro kay Jesus yan naka-describe yung mga dito. Mga story dito. Okay, ang magandang balita ayon kay Juan panimula, ipinapakilala ng magandang balita ayon kay Juan na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos, naging tao at nanirahan sa piling namin. Sinulat ang aklat na ito upang ang mga babasa ay sumampalataya na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Chapter 20 verse 31 guys. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Kasunod nito ay ang mga paliwanag tungkol sa mga himala. Sa bahaging ito ay inilalahad kung paanong may mga nanalig kay Jesus at naging mga tagasunod niya. May iba namang ayaw manalig at sa halip ay sinalungat pa siya. Nakatala sa mga kabanatang 13 hanggang 17, ang huling gabi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang kanyang kakaibang pakikisama sa kanila. Nang gabing iyon, pinalakas niya ang kanilang loob upang maging handa sila sa mga darating na pangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay inuulat ang pagdakip, paglilitis at pagpako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang maraming pagpapakita niya sa mga alagad matapos na siya muling mabuhay. Ang kwento tungkol sa babaeng na huling nangangalunya, chapter 8 verse 1 to 11, ay nakapaloob sa panaklong sapagkat ito ay wala sa maraming matatandang manuskrito at mga unang salin, at sa iba namang manuskrito ay sa ibang bahagi ito matatagpuan. Binibigyan din ng magandang balita ayon kay Juan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, isang kaloob na ngayon pa'y nagpapasimula na at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan ni Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Natatangi sa aklat na ito ang matalinghagang paggamit ng karaniwang bagay tulad ng tubig, tinapay, ilaw, pastol at kanyang mga tupa, puno ng ubas at bunga nito upang ilarawan at ituro ang mga katotohanang espiritual. So alam niyo na guys kung ano yung buod ng ng aklat ng Juan. Nilalaman. Paunang salita, chapter 1 verse 1 to 18. Si Juan na tagapagbautismo at ang mga unang alagad ni Jesus, chapter 1 verse 19 to 51. Ang paglilingkod ni Jesus, chapter 2 verse 1 to chapter 12 verse 50. Ang mga huling araw ni Jesus, chapter 13 verse 1 to chapter 19 verse 42. Ang muling pagkabuhay at mga pagpapakita ng Panginoong Jesus, chapter 20 verse 1 to 31. Ang pagpapakita ni Jesus sa pitong alagad, chapter 21 verse 1 to 25. So ibig sabihin guys, hanggang chapter 21 lang ang aklat ni Juan. Okay, dito na tayo sa chapter 1, ang salita ng buhay. Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 2, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha. Verse 4, sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Verse 6, at naparito si Juan na isinugo ng Diyos. Verse 7,
upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Verse 8, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Verse 13, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita. Verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Verse 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Verse 16, dahil siya ay puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Verse 17, dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Verse 18, kailan may wala pang kataong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Juan chapter 1 verse 19. Pagkauna talaga guys ng aklat na nalilito pa ako. Okay, Juan chapter 1 verse 19. Ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Juan chapter 1 verse 19. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Verse 20, hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Verse 21, sino kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Verse 22, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Verse 23, sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Verse 24, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Verse 25, mali nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Verse 26, ulitin ko yung verse 25 guys. Juan chapter 1 verse 25. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Verse 26, sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Verse 27, darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Verse 28, ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Ang kordero ng Diyos. Juan chapter 1 Verse 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 30, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya naroon na bago pa man ako ipanganak. Verse 31, hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Verse 32, ganito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababa
na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Verse 33, hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Verse 34, ngayon ay nakita ko siya at ipinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang unang apat na alagad ni Jesus. Verse 35, kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Verse 36, nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang Kordero ng Diyos. Verse 37, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Verse 38, lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Verse 39, halik kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Verse 40, ay isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Verse 41, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Verse 42, at isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Ang pagkatawag kina Felipe at Nathanael. Verse 43, kinabukasan minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea, nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Verse 44, si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Verse 45, nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose. Verse 46, may mabuti bang maaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Verse 47, nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Verse 48, tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Verse 49, sumagot si Nathanael, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Verse 50, sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. Juan chapter 1 verse 51, at sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita niyang bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. So bukas na itong chapter 2 guys. Bye everyone. God bless.